Ayan, hello po mga ka-viewers at welcome ulit sa aking channel mga ka-viewers. Ayan, sa ano na to, sa hapon na to ay meron tayong i-repair at napakainit ng panahon mga ka-viewers. Ayan, so dito pa rin tayo nagre-repair. Ayan, itong i-repair natin at ito po ay isang stand fan na standard yung brand. Ayan, so reklamo nito ng may-ari mga ka-viewers ay hindi daw makaikot. Ayan. So yan po ang ating tingnan kung totoo bang hindi makaikot. At yan, medyo ano tayo dito, tambakan tayo sa mga junk. Ayun, so yan ang kasama ko, nagre-repair din ng old model na amplifier. Yan, so dito tayo sa ating topic. So bago pa tayo mag-start mga ka-viewers, sa mga baguhan pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang i-share sa iba at i-subscribe yung aking channel mga ka-viewers, para nasa ganun ay makatulong din tayo sa mga gustong mag-repair at mag-DIY. At ayan, so dito tayo. Yun pala, ayan, huwag na rin kalimutang i-like ang video at pakilagay na rin sa all mga ka-viewers para kayo po ay ma-notify kaagad sa mga video tuwing tayo nag-upload. So start tayo dito. So sabi na may-ari ay walang power or hindi gumagana. So salpak natin dito. Yan, nakita nyo, umuugong siya. Ayan na, ikutin ko. Yan, umikot siya at maingay maingay. Pag yan po ay pinipigilan, yan, naghahaming na lang at nag-stack up. So pag ganyan ang problema mga ka-viewers, ang problema niyan ay bushing. Ayan, or either bushing, shafting. Ayan, so wag niyo po na pong pilitin pag ganun yung electric fan. Yan yan, i-off natin, baka matuluyan yan. So yan, wait lang mga ka-viewers Yan, so pasensya naman ka-viewers, na-i-post ko sandali dahil may customer na bumibili. So yan, tuloy tayo dito. So tulad dito mga ka-viewers, na pag i-plug natin siya at pag i-on natin siya, yun, umuugong lang. Tapos matigas matigas. Matigas yan, umikot siya tapos humihinto mga ka-viewers Yan, minto. Pero pag walang i-off yan, pag walang supply yan, napakalambot yan mga ka-viewers di ba? Malambot yan. Pero pag mayroon na supply yan, i-on natin yan tumigas na. I-on mo siya. Tumigas. Yan. So problema niyan mga ka-viewers, bushing. Maaring yung bushing sa unahan, dahil ito ay pag ikakalog natin siya, wala naman siyang kalog sa unahan. Yung pag ganun normal lang yan, yung pag ganun. Pero yung pataas pababa dapat wala. Yan wala siyang kalog mga ka-viewers, pataas pababa. So maaring ang problema nito nasa likuran mga ka-viewers. Yung bushing sa likuran ay maluwang na or malaki na yung kanyang gap, yung bushing. Ayan, sa mga hindi pa alam kung ano yung bushing, ito siya Ito po yung bushing mga ka-viewers ng electric fan. Dumi Yan. Yan po ay bushing ng electric fan. Pag ito po ay malaki na yung butas, so hindi na yan gagana mga ka-viewers. Dahil mag-stack up. Yan po ay mag-stack up na. Pag inyong pina-plug, mag-humming at iikot man siya, mahina. Tapos matigas ikutin itong shafting niya pag may supply. Pag walang supply, katulad dito malambot yan mga ka-viewers. Pag walang supply yan. Pero pag yan po ay mayroon ng supply, yan, titirik yan or mag-humming. At pag ito po ay ikutin nyo, matigas ikutin. Yan, parang inihigop sa ilalim. Ibig sabihin yan, maluwang na yung bushing yan. May problema na yung bushing, maluwag. So pag na may maluwang na yung bushing, may tendency din na yung shafting nito ay mayroon ng problema din or may gas-gas. Yan, dahil pag wag kasi maluwang na yung bushing, gumaganon yan Pag ikot niya, dapat sana ay straight lang. So dahil maluwang na siya, gumaganon yun. Gumaganon yung bushing, yung ehe. Or ito, shafting na to. Ehe, tawag sa Tagalog. Or shafting niya. Ayan, so tendency niyan, minsan masisira din yung shafting. Kaya yan po ang ating chine-check up. Yan, so huwag na tayong magpahaba ng mga ka-viewers. I-check up na natin yan para matapos tayo dyan. Yan, lagay ko muna yung aking camera mga ka-viewers. Yan. Yun. At pasensya na po, medyo magulo yung shot ko dahil hindi pa ako nakapaglinis dito mga ka-viewers. Yan. So tanggalin na natin itong ganyang
Hindi ko pala na tanggal sa saksakan. Baka tayo makuryente. Ayan. Ayan, tanggal na po yan mga ka-viewers. Ayan, pakita ko muna pala sa inyo para hindi tayo, yung iba dyan baka magduda sa atin na sabihin na ano, wala naman talagang power yan eh. Yan, pakita ko sa inyo. Yan. So may power yan mga ka-viewers, nga lang hindi siya makaikot. So lagay natin sa nakasit tayo sa ohms value or naka-auto yung aking tester. Naka-auto yan mga ka-viewers dahil automatic po ito eh. Ayan. Oh. Tingnan nyo ha, ilagay ko sa number 1. Oh. Yun yung aking yung ano ko. Ano, number 1. Oh. So anong nare-ring natin? Ayan o, 472 ohms. Number 2. Number 2. So wala yung number 2. Ayan, diinan ko siya. Ayan. Yung number 2, 436. Oh, mas mataas yung number 1, siyempre. Number 3 naman, 381. Ayan o. Kita ko sa inyo na naka number 3 yan. Baka akalain nyo, sabihin yung ako'y ano lang, iniimbento. Ayan o. Oh. Oh, tingnan nyo yung switch kung saan nakaturo sa number 3. Ayun. So number 3 tayo. So yung number 3 natin, pawala-wala din yung reading niya. Minsan number 400, minsan 300. Ayan o. Pero yan talaga ang reading niyan. 373. Dahil yung number 1 at saka number 3, pag sa windings yan kasi mga ka-viewers, habang tumataas yung, habang bumababa yung reading, lumalakas din yung ikot. Sa number 1 naman, mataas yung reading niya, mahina din yung kanyang ikot or yung kanyang function sa electric fan natin. Mahina yung kanyang ikot, yung buga ng hangin. Pag naka number 3 yan, lalakas yan dahil liliit naman yung ohms value na kanyang ating makukuha. So ibig sabihin, pag liliit yung ohms value, diretso-diretso yung current, kaya malakas yung ikot. Yan, kasing tulad lang kasi ito ng ano eh, yung winding kasi para sa akin, kasing tulad ng resistor. Resistor kasi, ganun din. Habang tumataas yung kanyang resistance, babagal naman yung kanyang supply o yung current na pumapasok. Ganun din sa windings mga ka-viewers. Ayan, iwan ko lang din sa mga master natin dyan. Ganun lang din yung paliwanag ko, hindi naman tayo expert dito. So yung sa akin naman talaga ay experience lang din mga ka-viewers. So sa akin lang sa paliwanag ko ganun din. So kung sa electric fan din, sa mga speed niya ganito din. Yung number 1 mahina yung ikot, number 2 medyo lalakas, at saka sa number 3 mas malakas na yan mga ka-viewers. Yan. Dahil konti lang yung kanyang nare-read na ohms value. So yan lang, ganun lang kasimple. Huwag nating laliman, hindi naman tayo eksperto dito. So nagtuturo lang naman tayo ng basic. Yan, baka magalit na naman yung mga baser ko dyan. Sasabihin lang naman na ikaw ay anong tawag dyan, marunong-runungan. Hindi naman tayo marunong mga ka-viewers. Yan, so yan, dito tayo. Tanggalin ko muna itong ito, para ma-check natin ng maigi. Pero yung sa akin mga ka-viewers, pa lang yan, hindi pa naman talaga final yung aking dyan na bushing. Pero pag ganun kasi lahat sa mga repair ko, pag ganun yung ng electric fan na hindi naman siya kalog pag kinakalog, pero pag may supply titigas, pag walang supply malambot. Yan wala siyang kalog, walang kalog sa unahan pag ginaganon natin. Yung ganon normal yan, dapat may distance din yan. Dahil pag walang distance yan, isa din yan na nasisira yung electric fan. Minsan kasi sa factory defect, hindi na nakalimutan nilang lagyan ng distansya. Kaya pag under yung electric fan, iinit yung makina eh. So sa katagalan nasisira din yung motor dahil sa init. Hindi makahinga, kumbaga hindi makahinga yung motor eh. Hindi na nilagyan ng distansya. Kaya tuwing ginagamit natin, iinit yun. Hindi siya makabulyo dahil wala siyang gap yung kanyang spacer. Yung spacer na nalagay nila parang full. Wala siyang distance, kaya ganun. Hirap magpaliwanag Yon. Na-open natin yan mga kabers Caster ko muna. Ito tayo. Yan tayo mga kabers. At atin yang i-open. Pasensya na po sa medyo medyo magulo yung shop.
hindi pa ako nakapaglinis. Ayan. Hirap mag-ano ah. Ayan, lakihan natin konti para makita mga ka-viewers kung ano yung ating ginagawa. Ayan. So, dito tayo. Tanggalin natin itong ano sa unahan na screw para matanggalin yung kanyang lock sa motor. Lock sa motor, anong tawag dito? Cover. Ayan. Yung pinaka-cover. Yun, tanggal na. So, ano sa ating gawin? Muna ha. Yan. So, next natin gawin dito mga ka-viewers, tatanggalin natin tong kanyang ito nakatali na cable tie. Yan, para ano na ito. Yon. Dahil tatanggalin natin yung switch. Yan. Itong dalawang wire na to. Dalawang screw pala. Yon. Pati itong isa. Kailangan natin ito tanggalin mga ka-viewers para matanggal natin yung motor. Dahil nga ay magpapalit tayo ng bushing dyan. Yan, malambot naman yung ano. Yan, malambot yung shafting. Malambot siya pero pag was may supply, ayun, doon na. Nag-humming na lang siya. So, isa po yan sa ano, na ang problema yung bushing sa likuran. Pero pag kinakalog nyo, mayroon kayo nakakalog, ay madalas problema dyan yung bushing sa unahan, mga ka-viewers. Pag nakakalog siya, ito kasi sa likuran, pag kinakalog natin yan dito sa labas, hindi yan kakalog mga ka-viewers. Wala kayong ma-detect yan na kalog. Kailangan nyo talagang anong tawag dyan, kailangan nyo talagang i-open yan para sigurado na ma-detect natin yung sira. Yan. So, tanggal na. Dahil tanggalan, pati dito tanggalin din natin mga viewers. Yan. So yan, hindi na ko muna ipakita sa inyo ang pagtanggal itong 4 na screw. Matanggalan tayo dito eh. Para hindi na masyadong haba itong video natin. Ako kasi ay hindi masyadong nag-edit. Kaya para hindi haba yung video, ang pinapakita ko lang yung ano, yung point talaga sa video na anong dapat i-repair. Kapag tanggal ng mga screw, hindi naman kailangan yan. Madali lang matanggalin yung screw. So yan, balikan ko na lang kayo mga ka-viewers pag tapos ko nang matanggal itong mga screw nito. So yan, stay tuned lang po mga ka-viewers. Ayun, so tanggal ko na yung ano mga ka-viewers, yung pinaka shafting, yan, or itong rotor din niya, kasama na. So dito, yan o, yan, makita nyo, napakaluwang mga ka-viewers, tapos hindi lang siya maluwang, kinain pa ng bushing. So maaaring may gas-gas ng ano na ito mga ka-viewers, yung bushing at saka shafting. Atakin ko siya ha. Yan, matigas. So maaaring itong iikot siya pero sumama ata itong bushing mga ka-viewers. You know? Yan, sumama yung bushing. Yan. Yan. So maluwang siya oh. Yan oh. Maluwang mga ka-viewers. So kailangan natin ito tanggalin. At ito, itong screw na pala sa unahan. Tanggalin natin ito. Itong gearbox niya. Yan. So tanggalin natin itong gearbox. Yun. Saka ito sa isa. Bali tatlo kasi ito mga ka-viewers eh. Okay. Ayun. Ayun. Ayan, tanggal na natin. Dahil natanggal na natin yan mga ka-viewers, atin din yung ano yun, ang tawag dyan.
Ito. Ako yung nahulog pa yung ano ah. Ito mga ka-viewers. Ay. Yan lang yan. Ay mahulog. So ito, yan o. Yan o, malambot na siya. Buhusan natin ng kunting oil. Ito mga ka-viewers. So unahan. Yan. Sana ay buo ang busing ito. Pero tingin ko may problema na ata busing eh. Dahil matigas na siya tanggalin. Yan. Ako. Tumigas siya mga ka-viewers. Ah. So ano natin pilitin. Baka madamage ano natin yan, madamage natin yung tawag dyan. Shafting niya. Yan. Ito lang, tanggalin na lang natin itong clip. Itong tatlong clip na to. At tandaan na nito mga kabisa dahil itong clip na to, kung tinggalan natin dito, nagkamalit tayo dito, wala na. Pag ito po ay nabali, wala na, mahirapan tayo dito. So mayroon naman, kung sakaling ito ay na-damage nyo, mayroon naman mga technique dyan para mailagay yan uli. Or, kung mayroon kayong naitabi na sa yung metal pad ng electric pan na China, pwede din yun mga ka-viewers. Yan, oh, tanggal na siya mga ka-viewers. At ayun, maraga ano, gas-gas na yung shafting natin. So pag ganito, kailangan na itong lihaan at magpalit tayo ng bushing. Yan oh. Ayan oh. 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 Gas-gas na. Yan. Ito mo lang linisan mga ka-viewers para makita nyo na gas-gas na talaga yung bushing at yan oh. Ayan oh, di ba? Oh. Oh, sasabit yung aking kuko. Ayan, kung nakita nyo. Sasabit yung aking kuko mga ka-viewers. So gas-gas ng ganyang shafting. So ang technique dyan, pag gas-gas na ganyan, ay kailangan natin lihain yan mga ka-viewers. Lihain natin to, tapos magpalit tayo ng bushing. At tanggalin ko muna yung bushing, pakita ko sa inyo na maluwag na din siya. Hindi lang siya gas-gas na, maluwag na rin. Or ano na siya, maluwang. May distance na yung ano, bushing mga viewers. Dahil yan sa kumakayod yan siya eh. Kinakain ng ano, ng siyempre walang langis. Nagkikiskisan yung dalawa, shafting at saka bushing. Kaya yan po ang nangyari sa kanya. Let's go ah. Boss, patay one charge. Ay lang sir. Pwede lang sir. Lego pa si bossing mga Stress. Stress. Yan ka lang yung pagkakot. Si may ano daw, may magpa-charge ng baterya mga ka-viewers. Magpa-charge daw ng baterya. Ako ko hindi nag-focus tong electric ban ano na to. Hindi nag-focus yung camera. Buwag itong camera na to. Hindi makisama. Bang ang tigas. Ayun. Yun oh. Nahatak na siya mga ka-viewers. So ito, tabi natin tong kanyang metal pad. Baka ma-damage pa natin ito mga ka-viewers. Mahirapan tayo dyan pag yan po ay na-damage natin. Okay lang kung mayroon kayong pangpalit. Eh kung wala kayong pisa na ganun, kapareho. So mahirapan talaga. Ayan oh. So ating ipasok tong kanyang bushing ha, shafting. Ayan oh. Yan, maluwang na oh, you know. Ayun oh, maluwang na siya mga ka-viewers oh.
may problema na yung bushing. Ayan o. Kita nyo? Oh, gumagalaw-galaw. Oh, di ba? Oh. Maluwang na. Naka-close? Ha? Nag-close. So yan, mga ka-viewers, oh. Ano pa riba? Yan. So, kailangan natin magpalit ng bushing. At itong shafting ay ating lilihain. So, yan. Vulcanize po. Sunahan. Ali, sir ka na puente. May pahingan sa na puente kay banda na side. May siya, at hindi ka nandito. Wala. May si Ali. May daw. Anong puente? Si Ali akal Chini Ali akal nuno pakitabi ni mga utap. Dapat chini siya pa dentro. Ali, chini siya litan vulcanize. Ayan na complex. Pack up. Kami na lang ba pasahero. Yan. So, lihain ko muna mga ka-viewers ha. May hanap po na pala ako ng liha. Nako, hindi ako nakapag-ready ng liha. Yan mga ka-viewers. Kagwang, ano ah. May tumawag. Shopee ito to eh. Kagwang kong Shopee. Kaya pag imutawag nga ga-vlog ta. Ay nako, Shopee ka. Ayan mga ka-viewers, so ito didikdikin natin yan, didikin naman hinoon. Pupukpukin natin yan pa tawag dyan, palabas. Yan, dahil yung nakita nyo, malalim, medyo malalim na din yung kinain ng bushing, shafting. Kaya kailangan natin itong mga ka-viewers iusad. Yan. Ayun. So nausad na yung nausad na natin yung ito natin to dito. Ayun. So kulang pa siya mga kabiso. Nandun pa yung gas-gas oh. Yan yung gas-gas. Yan. So yan, pwede na yan. Yan, nausad ko na siya mga ka-viewers oh. Langya talaga ito Shopee na to ah. Kanina hindi man kaya na nag-vlog tayo ay patawag-tawag, kayo pa magtawag. Pagguwang talaga. Pwede sagutin dahil naka-play yung video. Kaya na pa ako nag-antay, kaya ng umaga pa yun sila hanggang ngayon lang nagtawag. Ay, bahala sila. Yun. Ayan o. Siguro ay siguro yan mga ka-viewers. Tingnan natin kung mayroon bang ayan, may distance pa oh. Ayan, may distance pa siya mga ka-viewers oh. So medyo ma-exit na rin yung niya, pero pwede pa yan oh. Yan. Kaya pag hindi natin iusad yan, tatamaan yung gas-gas, yung ilagay natin na bushing, sigurado magasgasan din uli. Yan. Dahil gas-gas na tong bushing na din to eh. Maluwag na, tapos medyo maluwag na siya, lumuwag na yung yung diameter niya dahil nga doon sa kumakala. Ito ay gumaganon eh. Yan, so dahil ito ay lumuwag, nasira na yung bushing. So ngayon, iniusad ko siya dahil pag hindi natin iusad itong shafting, tatamaan ito sa ilagay natin bagong bushing. So pag natamaan itong gasgas ng shafting, maaring yung bushing na ilagay natin ay magasgasan din. So yung isa po yung dahilan, isa po yung technique ko mga ka-viewers, o isa din yan sa mga technique ko para magamit ko pa yung shafting ng ng electric fan at hindi nagagasto yung may-ari. Ayan. So yan. Okay na tong na to. Okay na tong mga ka-viewers dahil malinis naman siya oh.
ano, nandito kasi banda oh. Niliha ko siya pero yan. Ayan oh, hindi pa rin siya maano eh. Malalim na talaga yung butas o yung gasgas. Kaya inusad ko na lang. At pasensya na, hindi ko na naipakita sa inyo ang pagliha dahil para hindi nahahaba itong video natin. Yon. So ngayon, ito tayo sa bushing. Palit tayo ng bushing mga ka-viewers. Yan. So marami pa naman ako stock dito dahil naka-order tayo sa online. Ito. Yung bushing. Yan o. Isang pack pa yan mga ka-viewers. Bali 50 pieces. Hindi pa nababawasan. Dahil yung old stock ko dito, yun muna ang inuubos ko muna mga ka-viewers. So yan. Bawas na dito ng isa. Hindi ko muna pinatawag dyan para inubos ko muna yung unang stock. Yan, kuha tayo ng isa mga ka-viewers. Yan. At sawin natin tong bushing na to. Yan. Ayun. So at ilagay natin dito mga ka-viewers. Para hindi pala kita yung anong gawa ko ah. Hindi kita, yan ganon. Ayun. Kung paano natin tinanggal yung bushing, ganon din natin isauli mga ka-viewers. Yan, at sa kanyang lock niya. Huwag nyo kalimutan na baka ito hindi nyo mailagay yung ano na yan, yung lock, yung flower lock na yan. Ano po, maluwag yan. Ano yan mga ka-viewers, ang resulta dyan maluwag yan or tawag dyan, gagalaw-galaw yung bushing. Yan, natin muna linisan pala. Yun. Yan. Yan, malinis na. At ibuka natin tong ano niya mga ka-viewers. Ibuka natin yung ganyang ang tawag nito. Itong ganyang lock. Pinaka-clip niya. Yan, ibuka natin ng kunti. Dandahan lang dahil pag yan po ay naano nyo, yan po ay nabali. Nako, hirapan tayong mag-repair niyan. Pag yan po ay nabali. Sa akin dito, minsan talaga ay nabali yan. Dahil itong ganitong klaseng metal pad, yung lock nito ay 3 beses mo lang isira at itiklop, tawag yan, itupi. Pag yan po ay natupi nyo, 3 beses lang. Pag natupi nyo pa uli, wala na, mababali, mapuputol or matatanggal na po itong kanyang itong pinaka-unlock na to sa kanyang metal pad. Ito, metal pad kasi tawag dito mga viewers. So yan, ito mo nang ilagay. Yun, klaro ba sa camera? Minsan kasi ako yung nagsasalita, hindi pala klaro yung gawa ko. Kaya ako po ay taos pusong ako po ay hingi sa inyo ng dispensa. Dahil minsan ay hindi talaga maiwasan. Tulad sa akin na tayo, wala naman tayong saktong gamit. Kaya minsan, nagsasalita tayo, hindi pala nakahagip sa camera yung ginagawa natin. Yan. Yan. Ipopos nyo lang siya, tapos sabay lock. Mga viewers. Yan. Wait lang ha. So yung aking isang ano. So yan mga ka-viewers, tapos ko na pong nalagyan ng bushing yung sa likuran. At ito muna i-assemble ko muna mga ka-viewers ha. Yan o. Lagyan ko na ng bushing at di ko na naipakita sa inyo ang palagay ng bushing. Dali lang naman lagyan yan. Ilagay lang naman tapos ilagay ito. Tapos gagawin nyo lang ito, itulak para mailak nyo dito yung tatlong ano yan, yung tatlong lock nya. Ganun lang siya mga ka-viewers ang pag ano. Yan, so ito yung bushing nya, yung pinaka bushing nya at atin na po lang napalitan. Dahil nga po ay gas-gas na at ano na siya. So yan, assemble ko muna mga kabasa. Pakita ko na sa inyo pag yan po yung na-assemble na. Ayan. So ayan mga ka-viewers, tapos na pong ma-assemble ang electric pan. Ayan, kung nakita nyo. Ayan, assemble na po yan mga ka-viewers.
Yan. So yan. So ang napalitan lang natin ay itong kanyang bushing, yan o. Yan po yung aking napalitan. At yung kanyang kapasitor ay buo pa naman mga ka-viewers. So ito lang yung pinalitan ko dahil gas-gas na. Pati yung shafting, marami ng groove. Kaya pinalitan ko na siya. At yung shafting naman niliha. Kung nakita nyo naman kanina yung ginagawa ko, inusad ko siya paunahan at niliha ko. Yan. So ito na siya mga ka-viewers. Yan o. Yan. So pagano natin para hindi pa sa atin yung yung tawag dyan, hangin. Ayun. So wag na natin ipaikot-ikot para isang lugar lang yung hangin. Ayan. So yan, bago natin i-testing mga ka-viewers, mega loud shoutout sa inyong lahat. Ayan, sa mga patuloy sa mga suporta, sa aking mga supporters, silent viewers, organic viewers, at sa mga naka-subscribe at lahat-lahat na nakasubaybay. Yan. Yan, sa mga followers ko dyan, mega loud shoutout sa inyong lahat. At salamat po sa inyong walang sawang suporta at panonood sa aking mga upload. Ayan, at ganun din sa aking mga kadikit. Hindi ko na kayo isa-isahin. Yan, mega loud shoutout sa inyong lahat, sa aking mga kadikit. Yan. At sa mga nanonood, sa inyong mga ka-viewers. Yan. Yan, ako po taos puso nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at panonood sa aking upload. So yan. Try natin itong mga ka-viewers at tingnan natin kung dahil yan ay nakasalpak naman dito sa aking saksakan. Yon, so number 1 natin. Yan, mikot kaagad. Yan o. Ayun, mikot kaagad siya mga ka-viewers. Oh, di ba? At number 2 natin. Yan. Oh, di ba? Number 3. Lalo siyang lumakas mga ka-viewers. Kaso medyo nagbabibrate konti yung number 3. Nagbabibrate siya mga ka-viewers. At siguro baka yung kanyang LEC ay na-align. Yan, so madali lang naman mga ka-viewers. Pag yan ganyan yung electric fan yun, nagbabibrate pag number 3. Yan, pag sa number 1 wala, number 2 masyado, number 3 nagbabibrate. So maaaring may problema din yung kanyang LEC. Parang siguro baka na-bend konti or disalign kaya nagkaganon siya. So madali lang naman yung mga ka-viewers. Isa ulit nyo lang sa normal. Ayan, katulad niya yung LEC. Yan, dahil sa tingin ko yan po ay na-disalign. Kaya siya nagbabibrate. Ganun kasi mga ka-viewers pag yung electric pan at yung kanyang ginagamit na LEC ay ganito, yero or stainless. So madali talaga yung magbebent pag nabebent yan dahil malambot lang yan. So yan, nagkakaroon siya ng disbalance. So gumaganon yan pag umiikot. So wag niyo hayaan pag ganun mga ka-viewers dahil pag ganun yung electric pan, maaring sisirain yung yung nilagay niyo na bushing dahil gumaganon yan eh. So ang sisirain niyan una bushing. Yan. So pag ganyan electric pan, kailangan niyo munang i-open uli at i-align yung kanyang yung kanyang pinaka-LEC. Yan. So mamaya ko na lang i-align mga ka-viewers. Yan. Hindi ko na ipakita para hindi nahaba tong video natin. At meron naman akong mga dyan. Meron naman akong video kung paano i-align ito. Disalign naman noon. Kung paano ito i-align. Yan. Yan. Dahan-dahanin nyo lang siya. Nakaganon kasi yung kanyang LEC. Dapat yung LEC niya kung paano yung original. Ganon din yung forma. Balik nyo siya. Kung pumaloob yung siya, gumaganon sa loob. So iangat nyo konti mga viewers. Ayan. Para hindi yan gigiwang-giwang. Kung sakaling marunong naman kayong mag-convert, pwede naman i-convert ito sa LEC na yung tinatawag na banana type. Yan. Yung makapal na plastic. Kung mag-convert kayo ng LEC, kailangan nyo ding magtanggalin yung kanyang ehe dahil yung ehe nito ay pangyero. So, kailangan yung palitan ng ehe or shafting, yung shafting na ginagamit sa mga banana type na LEC. Yan. Ganun lang ang technique dyan mga ka-viewers para ma-convert nyo siya. Dahil ito kasing ganito na stainless, kunting mali lang nyo lang, kunting pihit lang, yan po ay nag-bend. So matik yan, gigiwang-giwang yan. So masakit sa ulo yan pag ganun dahil kailangan mo siyang ilagay sa tama niyang pagka-bend yung kanyang LEC. Dahil pag hindi naman tama, kung nasobraan nyo naman sa pag-bend, so maaaring magigiwang-giwang din yan, mas lalong lumala. Kaya ako minsan, kino-convert ko yan mga ka-viewers ng pero bago ko naman ginagawa ng conversion, hingian ko muna ng advice himian ko muna ng yung customer kung okay lang ba sa kanya kung palitan ng ibang LEC. Yan.
Dahil pag ganun, oh, lalo na pag yung LAC ay medyo matagal na. So yan, ganun talaga. Kaya minsan ay kino-convert ko. Pero mangyayari lang yung conversion kung mayroon kayong available. Kung wala naman, kung wala kayong available na shafting, kailangan pang magbili, wag na lang dahil mas lalaki pa yung gasto. Sa akin kasi dito, yung mga shafting ay nakukuha ko lang kasi sa mga second hand na, yung mga junk na din ng mga electric pan. Ayan, yung mga dinadala sa akin dito ng mga magbabuti. Doon ko na rin kinukuha yung pyesa na mga shafting. At hindi lang shafting, marami pa akong nakukuha doon. So yan, mga ka-viewers, hanggang dito lang po. At ayan, kung meron kayong nakuhang kunting ideya pala sa aking isinishare na video, so sana wag niyong kalimutang i-like yung ating video at i-share sa iba mga ka-viewers. Ayan. At paki-subscribe na aking channel mga ka-viewers. Ayan, kita-kita tayo ulit sa aking next na mga upload mga ka-viewers. At ako po ay samantalang magpapaalam po. Ayan, sayonara, bye-bye.